Manalangin na po tayo. Sige po, manalangin na po tayo. Hallelujah. Panginoon, Amang Banal, sa oras nito, kami po ay dumudulog sa iyo. Salamat po sa pagkakataon na kami ay muling makapag-aaral ng iyong salita. Samahan mo po kami, patuloy mo po kaming gabayan at patnubayan, at tulungan mo, Panginoon, na ang mga salita mo ay patuloy na magampanan namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Hinihiling namin sa gabi ito, kami po ay patuloy na mas sumpungan mo ang kalugod-lugod sa iyo, pagpatawad mo anumang bagay na susumpungan mo na hindi mo kalooban o hindi ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Pakalinisin mo po ang bawat isa at patuloy po, Panginoon, na ang bawat salita na aming maririnig ay magampanan po namin o magawa namin sa aming mga buhay sa araw-araw. Salamat po sa gabi ito, pakaingatan mo ang bawat isa amin at patuloy na tumawag pa po kayo ng mga tao na makikinig sa aming live stream, Panginoon, upang patuloy na sila ay maging malapit sa iyo at nasain na makilala ka pa ng lubusan. Salamat po. Ipuin mo po ang bawat isa at patuloy, O Diyos, na tumawag ka ng mga tao para patuloy po na mapakinggan ang iyong mga salita. At ang mga salita mo ay tunay na hindi babalik na walang bunga, kundi gagawa ito sa mga tao na nakapakinig at patuloy na nagnanais na mabago sila sa pamagitan ng iyong buhay at makapangyarihang salita. Salamat po. Gawin niyo po ang iyong kalooban sa bawat isa. Ikaw ang maluwalhati at mapapurihan sa aming mga buhay ngayon at magpakailan pa man. Ito po ang aming dalangin pagsamo sa tayong pangalan ni Kristo Jesus. Lahat po tayo masabi ng Amen. Amen. Okay, magandang gabi po sa lahat. Hindi pa po tayo nakatapos sa ating pinag-aralan last nakaraang Miyerkules, no? Ang ating topic is about Jesus teaching about daily Christian living. Ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesus patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay natin bilang isang Kristiyano. So ito po ay napakahalaga kasi ito po ay pang-araw-araw na gawain ng bawat isa sa atin, pang-araw-araw na buhay natin, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin sa araw-araw, mga bagay na nararanasan natin, nagagawa natin, no? Kaya mahalaga po ito dahil araw-araw nakakaranas po tayo nito. Natapos na po tayo sa ilan, nagsimula po tayo sa aklat ni Mateo 5, no? So, marami na po tayo nakapag-aralan, kaya part 3 na po ito. So, hindi na po natin ito babalikan sa ating sa gabing ito dahil hahaba po, no? So, paki-review na lang po ninyo yung part 1, part 2, at ngayon po ay part 3, no? O sige, magsimula na po tayo. Yung karugtong po ito ng mga nakaraang pagtuturo. At ito po ay mga turo o katuruan ng ating Panginoon Hesus patungkol sa ating pang-araw-araw na buhay, no? So, very practical kasi ito po ay ginagawa natin o maaaring ito po ay dumating sa atin sa araw-araw, no? So, ano po 'yun? So, tapos na po tayo sa ilan? Matthew 5. At ngayon po ay sa Matthew 6 pa rin tayo. Noong nakaraan, natapos po tayo sa Matthew 6. No? So, ngayon po ay ano po yung katuruan ng ating Panginoon, no? Isa po dito ay yung
pagsunod natin o pagpa-practice po natin ng tinatawag na fasting. Ito po ay tinuro ng ating Panginoon Yesus na tayo po ay mag-ayuno. Matthew 6:16 to 18, no? Mateo 6, 16 hanggang 18. Ano po sinasabi o tinuro ng ating Panginoon patungkol sa pag-aayuno? Sabi niyan, kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Yan. So, tinuturo ng ating Panginoon sa pag-aayuno daw, hindi daw tayo dapat maging malungkot, no? Kagaya daw ng iba na mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Sa halip, sabi diyan, kapag nag-aayuno kayo, maghilamos ka. Lagyan mo ng langisang at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita, ang tanging alam nito, siya na nakakita ng ginawa mo ng lihim, ang siya nagbibigay ng gantimpala sa iyo. So, ito po yung tinuturo ng ating Panginoon sa atin na kapag tayo nag-aayuno, wag daw po tayo gaya ng mga mapag-imabaw o mapagkunwari na ang mga mukha nila ay ginagawa nilang malungkot para malaman ng mga tao na sila ay nag-aayuno, no? So, hindi po dapat, kundi habang ginagawa natin yung ating spiritual na pag-aayuno, yung ating pag-aayuno, kinakailangan hindi tayo malungkot, kundi maging masaya po tayo na hindi nahalata ng iba na tayo ay nag-aayuno. Kasi yung iba parang ang mukha ay lungkot na lungkot at para po bang gutom na gutom, no? Dahil nag-aayuno nga sila, para bang hindi sila masaya sa ginagawa nila, no? Sabi, kundi sabi ng Panginoon, ayusin niyo yung sarili. Huwag niyo ipaalam sa kanila na kayo nag-aayuno, na hindi nila dapat mapansin, no? Sabi, at ito naman sinabi ng Panginoon na tinanggap na nila ang kanilang ganti. Kung ganun po ang tao na nag-aayuno na pinapaalam sa iba na dahil sa lungkot ng kanilang muka at pinapaalam sa kanila ang kanilang ginawa na sila nag-aayuno, ay sabi, tinanggap na nila ang kanilang ganti. Sa halip, pag nag-aayuno ka, sabi, langsan mo yung ulo mo, magsuklay ka, lagyan mo ng headband o kaya ipit ang iyong buhok upang wag kang mapansin ng tao, mapansin ng ibang tao na ikaw ay nag-aayuno. So, sa ganon, ang ganti ng ating Ama ay sa iyo, no? So, ibig sabihin, pag tayo po ay nag-aayuno, ang pag-aayuno po ay maganda. Ito po ay isang paraan para maging malapit tayo sa Diyos. Ang pag-aayuno po ay isang paraan para madali nating maintindihan at maunawaan ng Biblia. Madali nating maintindihan at maunawaan ang pangungusap ng Panginoon, no? Ang pag-aayuno ay isang paraan para ang ating katawan ay disiplinahin, na ito po ay sumunod sa ating mga espiritu, yung pinag-uutos ng Panginoon, pinagagawa ng Panginoon, no? So, pag tayo ay more on spiritual, ang ating spiritual ang ating spiritual ay pinapakain natin na mga bagay na spiritual, mas lalo po tayong nadadaig po natin yung mga gawa ng laman sa ating mga buhay. That's why, kinakailangan po nating mag-ayuno. Pero kung mag-ayuno tayo, tandaan po natin sinabi ng Panginoon na huwag natin ipaalam sa iba na malungkot ang pag-aayuno, na hindi maganda ang pag-aayuno, no? Na boring ang pag-aayuno, hindi po ganon. Kundi magalak tayo na ginagawa ang gawain ito, at ito ay sa Diyos natin ginagawa
Kaya hindi tayo dapat malungkot at hindi tayo dapat nangihina, no? Si Jesus Christ nga, sabi nga po sa Bible, sa Lucas 4, na ang ating Panginoon sa Kristo ay nag-ayunan ng 40 days and 40 nights. So, napakatagal, no? Wala siyang kinain, kundi ang umiinom lang po siya ng tubig. Pero, dahil gusto niyang mahanda siya sa kanyang ministeryo dito sa lupa, kaya ginawa rin po niya yung gawain pag-aayuno. Dahil si Jesucristo ang ating halimbawa, kaya nga kung si Jesucristo na Diyos, na nagkatawan tao ay nag-ayuno, tayo din naman na kanyang mga anak ay dapat sumunod sa kanyang yapak. No? Ibig sabihin, gawin din po natin ang pag-aayuno. So, yan po ang tinuro o aral ng Panginoon patungkol sa pag-aayuno. Pangalawa, sabi po dyan na sumunod po, tinuro din ng ating Panginoon na ilagak natin ang ating mga apeksyon, ng ating mga puso sa mga bagay na sa mga bagay ng langit at hindi sa mga bagay ng lupa, no? Mateo 6 25 Mateo 6:25 hanggang 34. Sabi po diyan sa verse 25, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin at ang inyong inumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Pasdan ninyo nga ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kayo nagtitipon ng kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama na sa langit. Hindi ba't higit kayo na mahalaga kaysa sa mga ibon? Sino sa inyo makapagpapahaba ng kanyang buhay kung nung kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? No? So tinutukoy po dito ng ating Panginoon na hindi daw tayo mabalisa sa anumang bagay. Huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin, daramtin. So yung tatlong bagay na yon, yung ating kakanin, inumin, daramtin, ito po yung basic need of man. Araw-araw kumakain tayo, araw-araw umiinom po tayo ng tubig, at araw-araw ay nagsusuot tayo ng damit. Ang sabi ng Panginoon, wag daw natin ikabalisa yung mga bagay na yan. Ibig sabihin, hindi ka dapat mag-alala. No? Wag mo sabihin na, naku, wala na ako susuot. Naku, wala na kaming kakain kinabukasan. Sabi, kaya nga, pinakita po dito ng ating Panginoon na ang buhay, tayo daw po, ang buhay natin ay higit na mahalaga kaysa sa pagkain at ang katawan natin kaysa sa damit. So, mas mahalaga po ang buhay natin kaysa sa pagkain. Kaya hindi pa pwedeng hindi tayo bigyan ng Diyos ng ating mga kakain dahil mahalaga sa Panginoon ang ating buhay. Dahil kung hindi tayo kumain, pwede tayong mawala dito o mamatay. Kaya nga, hindi tayo pinababayaan ng Diyos, no? Kahit dumating na wala kang kakanin ngayon, pero hindi ka pwedeng hindi ka kumain. No? Gumagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para tugunin niya yung ating pangangailangan. Sabi nga po, ang mga ibon sa langit, hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nagdidilig, hindi sila nagsasaka, pero pinapakain sila ng Diyos na ating Ama na nasa langit. No? Ibig sabihin, wala naman silang trabaho, pero kumakain sila araw-araw. Ibig sabihin, hindi sila pinababayaan ng Diyos. At ang sabi ng Diyos, higit pa kayo kaysa sa mga ibon. Higit pa tayo, ang tao, kaysa sa mga maya. Kung ang Diyos pinapakain niya yung mga ibon, tayo pa kaya na mas mahalaga sa kanyang puso. No? Kaya ang mga tao, tayo na, mga anak niya na sumasampalataya sa kanya, hindi tayo dapat mabalisa kung anong kakanin natin, iinumin natin at daramtin. Dahil mahabagin ng Diyos at palagi ang Diyos ay nagbibigay ng tulong sa atin kung tayo po'y tatawag sa Kanya. No? Lagi pong hindi po nahuli ang Panginoon sa Kanyang mga sa pagtugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. No?
sino sa inyo na problema dahil wala na kayong bigas, sagad na yung palibigasan nyo, wala nang laman. Pero hindi naman kayo sumasala ng pagkain, dumadating pa rin ang mga biyaya at pagpapala ng Diyos. Yun po ay patotoo ng Panginoon, yun po ay gawa ng Diyos na mahal niya tayo, na sinabi niya na higit pa tayo kaysa sa mga ibon na nasa langit. Kung sila nga ay hindi naman sila gumagawa, pero nakita natin na araw-araw may pagkain sila, tayo man, ganun din po ang Diyos, no? Siguro, kailangan lang po natin na sumampalataya sa Kanya, na ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mabalisa. Ito po ang nais ng Diyos, huwag lang kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Kung wala ka ngayon, manalangin ka, humingi ka sa Panginoon, at ang sabi ng Diyos, siya'y nagkakaloob sa mga taong humihingi sa Kanya. No? Kailan siya nagpabaya, hindi po niya tayo pinababayaan. No? Kami man, naranasan din namin sa buhay yan, na minsan dumating din kami sa punto na walang ganito. Pero salamat sa Panginoon, bago dumating yung oras ng kailangan po namin, yung itong pangangailangan, dumarating po na hindi namin alam na may ginagamit ang Diyos na ibang tao o kaya ay sitwasyon, pangyayari para matugunan ang ating pangailangan. Bakit? Alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Kahit hindi mo man sabihin sa Kanya, pero nagtitiwala ka sa puso mo, sa isip mo, kaya ng Diyos na tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa, no? Kung ano dadamtin nyo, kung ang Diyos dinadamitan niya ng mas maganda ang mga damo, napakaganda ng ng mga bulaklak, ng mga damo sa parang, no? Ibig sabihin patotoo yan na hindi nagpapabaya ang Panginoon. Kung ang mga damo, kung ang mga bulaklak ay hindi pinababayaan ng Diyos, no? Lalo pa tayo ng mga tao na nilalang niya, na sa lahat ng kanyang nilalang, ang taong pinaka-espesyal, lalo na tayong mananampalataya niya, hindi ba niya ipagkaloob sa atin ang ating mga pangangailangan, no? So sa verse 31, kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit, no? Hindi daw natin dapat ipag-alala. Sa biyaya ng Diyos, may trabaho ka, may trabaho ang iyong asawa, may trabaho ang iyong mga anak, no? Sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala na kayo'y kakapusin, no? Hindi ba't ang mga antil ay nagbabahala tungkol sa mga bagay nito? Paunan ng Panginoon, ang higit na nag-aalala patungkol sa bagay nito ay mga makasalanan, ang mga hentil. Pero alam ng iyong Ama na nasa langit, sabi po diyan, ang kailangan ninyo, ang lahat ng ito. Alam ng Diyos na kailangan natin ang lahat ng ito. Alam niya na tayo ay hindi dapat magutom. Alam niya na hindi tayo dapat mabuhaw. Alam niya na hindi tayo dapat maging hubad, no? Kaya nga, lahat ng yan ay alam ng Panginoon, kaya ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw yung ating kakanin, iinumin, at daramtin. No? Sabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin ang bukas. No? So, huwag daw nating alalahanin ang bukas, hayaan niyo na ang bukas ang mag-alala para sa atin. No? So, ibig sabihin, huwag kang mag-alala para bukas, bukas wala kang pambayad sa ganito, wala kang pambili ng ganito, kailangan mo, pero hayaan mo, manalangin ka lang, magtiwala ka lang sa Diyos at darating yung kanyang tulong. Ilang beses ko lang napatunayan sa Diyos na kung saan ako'y iniligtas niya at tinulungan sa lahat ng aming pangangailangan sa araw-araw. Naranasan din namin ang gipit. Naranasan din namin wala. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi niya kami pinabayaan. At gayon din ang gagawin sa iyo ng Panginoon kung magtitiwala ka sa Kanya at hindi mababalisa tungkol sa maraming mga
bagay. Amen po ba? No? So, pangatlo, Jesus taught that it was necessary to confess Christ as Lord openly. Napakahalaga na binabahagi natin o kinukumpes natin na si Jesus ang ating Panginoon. No? So, Jesus Christ as Lord. We must confess openly, no, na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ibig sabihin ng Panginoon, siyang ating hari, siyang ating amo, siyang pangunahin sa ating buhay, siyang ating ama, siyang ating Panginoon na handang tumulong sa atin sa lahat ng ating pangangailangan. Dapat i-confess lang natin na si Jesus ang ating Panginoon. Sagot niya ang lahat sa iyong buhay, anumang pangangailangan mo, no? Pag sinabi Panginoon, siya ang sinusunod mo, no? Sabi nga sa Lucas 6:46, bakit mo siya tinatawag na Panginoon, Panginoon kung hindi mo naman siya sinusunod, no? So ang totoong tumatawag kay Jesus na Panginoon ay yung mga tao o mga Kristiyanong totoong sumusunod sa Kanya. If you call Jesus Lord, Lord, then you do what ganapin mo yung mga bagay na Kanyang pinag-uutos, no? Sa Mateo 10:32, talatang 32 hanggang 33. Mateo 10:32 hanggang 33, sabi diyan, ang sino mang kumilala sa akin, sa harapan ng mga tao, ikikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Ngunit ang sino mang ikaila ako sa harap ng mga tao, ay ikakaila ko rin sa harapan ng aking Amang nasa langit. No? So, napakalaga po dito yung tinatawag na confession. Confess Jesus as your Lord. Sabi, ang sino mang kumilala sa akin, sabi ng Panginoon, ay kilalanin ko rin, no? Rin naman sa harapan ng aking Ama na nasa langit. Pero ang sino mang hindi kilalanin si Jesus sa harapan ng mga tao, ay hindi kikilalanin ng kanyang Ama na nasa langit, no? So, inuutos po yan ng ating Panginoon na confess Jesus Christ as your Lord openly, no? Na ihayag natin na si Jesucristo ang ating Panginoon openly. Hindi ka nahiya, sabihin mo na si Jesus ang iyong Panginoon, no? So, paano kaparaanan? Through testimony, no? Linggo-linggo, sana mag-volunteer kayo, lumapit kayo sa inyong mga leaders, lumapit po kayo sa ating mga leaders na ipahayag nyo sa kanila na gusto nyo ipatotohanan ang kabutihan ng Diyos sa buhay ninyo. Na hindi kayo mahihiya na sabihin sa kanila kung ano yung ginawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Dapat open po tayo doon na ipahayag natin na si Jesucristo ang ating Panginoon. Na dahil sumusunod ka sa Kanya, na dahil siya ang iyong hari, ginawa mo siyang hari sa buhay mo, ginawa mo siyang Panginoon sa buhay mo, narito, yung mga patotoo na binigay sa iyo ng Panginoon. Pinagaling ka sa iyong mga sakit at karamdaman, pinagpala ka niya, iningatan ka niya, niligtas ka niya, binigay niya ang iyong pangangailangan, ang iyong kakanin, iinumin, daramtin, iniligtas ka niya ngayong bagyo, may mga bagyo dumating, ang daming mga nasalanta ng baha, ang daming nakaranas na pinasok ng bahay nila, nalubog sila sa baha. Yung iba ay masaklap ay yung mga nakaranas ng landslide, nakaranas na gumuho ang lupa, na nawasak ang kanilang mga tahanan. Hindi ba ay dapat nating ipahayag kung paano katinulungan ng Diyos at iniligtas ng Diyos sa iyong buhay sa araw-araw, lalo na ngayong nakaranas tayo ng mga bagyo sa nakaraang mga araw, no? So, ipakilala natin, sabihin po natin sa iba na si Jesucristo ang iyong Panginoon.
no? Huwag tayong mahiya na magpatotoo, huwag tayong mahiya na i-share si Jesus sa mga tao, sa inyong kaibigan, sa inyong mga kaklase, sa inyong mga kasama sa trabaho, no? Sa inyong paaralan, sa inyong tahanan, no? Huwag kayong mahiya na ibahagi sa kanila si Jesucristo, no? Sabi sa John 9, no? 1:9, meron po dito isang lalaki na pinagaling ng ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba na siya'y tumanggap ng kagalingan? No? Hindi pa niya kilala kung sino yung nagpagaling sa kanya. Yung siya'y pinalaya ng ating Panginoon sa espiritu ng pagkabulag. At nang siya'y gumaling na, maraming mga tao ang nagtatanong sa kanya na hindi makapaniwala dahil siya po ay bulag mula ng isilang ng kanyang nanay, no? At hindi makapaniwala yung mga tao, maging ang mga Pariseo, ang mga reliyosong tao, na malaman nila na si Jesucristo ang pinagaling niya yung lalaking ito na mula pa sa tiyan ng kanyang magulang, ng kanyang nanay, ay bulag na siya, no? Pero dahil ang lalaking ito ay nagpatotoo, nagpatunay na si Jesucristo ang nagpagaling sa kanya, no? Ang sabi po sa verse 35, nang mabalitaan to ng mga reliyosong tao, tiniwalag siya ng mga Pariseo, no? Kaya nga, itong lalaking ito ay hindi magandang naranasan ng matapos na siya tumanggap ng kagalingan. Napakagandang bagay yung siya'y gumaling, na buhat pa sa tiyan ng kanyang ina, hindi na niya alam kung ano itsura ng tao, hindi na niya alam kung ano itsura ng paligid, pero nung oras na yun, ay binigyan siya ng napakagandang kagalingan ng ating Panginoon. At itong lalaking to, hindi siya nahiya na sabihin talaga sa mga tao, na mga taong nagdududa, yung mga taong hindi makapaniwala na talagang si Jesus ang nagpagaling sa kanya, no? So, ninais ng lalaking ito na makilala niya ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo, no? So, at napakaganda dahil nagpakilala ang Panginoong Jesus sa lalaking ito na sinabi niya na nakita mo na, nakadaupang palad mo na, no? Yung nagpagaling sa iyo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay tinanong siya ni Jesus na kung sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? At sabi ng lalaki, sumasampalataya ako, no? At nang makita ito, makita ito ng mga tao na itong lalaki ito ay nakikipag-usap sa ating Panginoon. Ang lalaking ito, nang makita niya ang ating Panginoong Jesus, na nalaman niya na siya ang nagpagaling sa kanya, sinamba niya ang ating Panginoong Jesucristo, no? So, napakaganda ng istorya kung pasaan hindi siya nahiya na ialay, ibigay ang kanyang buhay dun sa ating Panginoon Jesus na nagpagaling sa kanya, no? Dahil wala pang kagalingan, mga ganun sakit at karamdaman, pero di siya nahiya na sumunod sa Panginoon, na ialay ang kanyang buhay at sampalatayanan ang Panginoong Jesus na nagpagaling sa kanya, no? Okay, sa Mark 5 naman, in-instruct po dito ng ating Panginoon sa kanyang turo kung saan yung tao na pinalaya niya sa napakaraming espiritu. Yung lalaking ito ay naninirahan sa sementeryo, araw at gabi sumisigaw, sinusugatan niya ang kanyang sarili, na napakalakas na lalaki ito dahil merong mga demonyo na nasa loob ng kanyang katawan. Yung mga tanikala ay kanyang nababasag, na bibiyak, no? At kaaba ba ang
buhay na isang taong inaalihan ng masamang espiritu. Pero isang araw, nang kadaupang palad niya ang ating Panginoong Jesus. Tinan nyo, nang ma-meet ng lalaki ito na may mga masasamang espiritu sa loob ng kanyang katawan, natakot. Sabi, natakot ang masamang espiritu na nasa loob ng lalaki. No? Sabi niya, utang na loob, wag mo kaming palayasin, no? Kasi kinakailangan ng mga espiritong ito ng tirahan, no? Kaya doon siya pumupunta sa masamang tao, sa mga taong walang Diyos, walang kinikilalang Panginoon, no? Kaya nasira ang buhay ng taong ito, no? Napakahirap ng kanyang kalagayan, na sinusugatan ang kanyang sarili, hubot-hubad ang lalaking ito, nakatira sa sementeryo, talagang hindi matino ang kanyang isip dahil ang masamang espiritu ang nangingibabaw sa kanyang kaluluwa, sa kanyang katawan, no? So, ang tawag sa kanya ay Gadarene man, lalaking taga-Gadara, no? Doon siya nakatira. Pero nang si Jesus Christ ay napakabuti, mahabagi, naawa siya sa kalagayan ng lalaki, pinalayas niya lahat ng masamang espiritu na nasa katawan ng lalaki ito, at mula sa unang masamang espiritu hanggang sa kauli-uli ang masamang espiritu ay lumabas sa kanya. At yung mga masamang espiritu ay nagsabi na doon na lang sila paparoonin sa mga baboy. Kaya yung mga baboy ay nangamatay, no? Pero ang lalaki ito, after na siya ay tumanggap ng kagalingan galing sa ating Panginoon Jesus, nakita ng ating Panginoon pagkatapos ng kagalingan at kalayaan sa mga masamang espiritu, nakita niya na nakaupo ang lalaking maayos, nakapanamit na, at dumating ang punto sa buhay niya na alam niya na siya pinalaya sa pamagitan ng lalaking ito na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Kaya nga, nung pasakay na siya ng barko, nakita ni Jesus, itong lalaking ito, na kaya pala nandun sa barko, ay gusto na niyang sumunod kay Jesus. Dahil nasumpungan niya yung habag, yung awa, yung kagalingan, yung kalayaan kay Kristo Jesus. No, kaya ang sabi niya, gusto kong sumunod sa iyo. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka, pumaroon ka sa tahanan, at sabihin mo sa iyong mga mahal sa buhay kung gaano ka kinahabagan ng iyong Panginoon. No? So, hindi tinawag ni Jesus ang lalaking ito. Bagaman si Jesus ay tumatawag ng mga susunod sa kanya. Datapat, ang plano at layunin ng Diyos dun sa lalaking ito ay ibahagi niya sa mga kapitbahay niya at sa mga mahal niya sa buhay kung paano siya kinahabagan ng ating Panginoon. At ang sabi po sa Biblia na napakarami niyang nabahaginan ng salita ng Diyos. Yung patotoo niya ay nagamit upang ang mga taong ito ay sumampalataya rin naman sa ating Panginoong Jesucristo. No? So, napakaganda. So, ito ang dahilan kaya tinuturuan tayo ng Diyos na yumaon, na tayo mag-share ng salita niya, na tayo magwagi ng mga kaluluwa gusto ng Panginoon, na mas marami pang tao makakilala sa Kanya. No? Okay. Now, panghuli, no? Gusto kong i-share sa inyo yung John 14, Juan 14, 16 hanggang 26. Juan 14, siguro po, John 14, verse 16 to 26. Ito po ang tinuro ng ating Panginoon about the ministry of the Holy Spirit na nag-guide sa atin, tumutulong sa atin, tinutulungan niya tayo, binabago niya tayo, pinalalakas tayo, binibigyan niya tayo ng kapangyarihan, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Sabi,
Siya ang Espiritu ng katotohanan, dadalangin ako sa Ama upang kaibigyan niya na isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailaman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. No? Salamat sa Diyos dahil tayong mga Kristiyano ay binigyan ng Diyos ng kanyang banal na Espiritu. At itong Espiritong ito, walang iba kundi ang banal na Espiritu. He is, siya po ay ikatlong persona, no? Naniniwala tayo sa Trinity, sa ikatlong persona sa pagka-Diyos, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya na si Jesucristo ay mawala na dito in human form dito sa lupa. Hindi tayo iniwang mag-isa, kundi binigyan niya tayo ng banal na Espiritu na makakasama po natin, no? Sabi, ngunit nakikilala niyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. So, nandito ang ating Panginoon at siya'y mananatili ang kanyang Espiritu sa atin. So, we have the Holy Spirit. Kaya itong dahilan, kaya kaya natin mapagtagumpayan ang kasalanan, ang mga tukso, lahat ng mga dumarating pagsubok sa atin, kaya natin mapagtagumpayan kasi meron tayong banal na Espiritu na nanatili sa atin. Sabi, hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lang. At hindi na ako makikita ng sanlibutan ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako, mabubuhay rin kayo. Sa araw na yun ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo na may nasa akin at ako'y nasa inyo. No? So, ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama at iibigin ko na siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. No? Napakaganda. Sabi, yung mga utos na ito, yung mga aral na ito na napag-aralan pa natin ng part 1 pa lang, ang sabi ng Panginoon, ang tumanggap ng mga utos na ito, ng mga aral na ito, sabi, at tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa akin. So itong paalala ng Panginoon, yung mga teaching niya na ito about daily Christian living, mula pa sa part 1 na ating natutunan, sabi, hanggang ngayon, ang mga tumanggap nito at sumusunod dito, tumutupad ng mga ito ay siyang umiibig sa Kanya. At ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Kung minamahal daw natin ang ating Panginoong Hesus, mamahalin daw tayo ng ating Ama. Ibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. So, pag mahal natin ang ating Panginoon, tinanggap natin siya at ang Kanyang mga salita, ang sabi ng Panginoon, ako isa sa Kanya at lubusang magpapakilala sa Kanya. Kaya, makikilala mo pa siya ng lubusan. Maunawaan mo pa ng lubusan ang Kanyang mga salita. Makikilala mo pa ng lubusan ang ating Panginoong Jesucristo. No? So, napaka ganda ng Kanyang mga aral, ng Kanyang mga pagtuturo sa atin. Ito'y magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. At tandaan natin, ang umiibig sa ating Panginoong Hesus ay dapat tumupad ng Kanyang mga salita. Sabi sa verse 23, ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Pangako po ito ng ating Panginoong Jesucristo. When we obey His word, ibig sabihin, ito'y patotoo na minamahal natin siya at sabi ng ating Panginoon, ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Dito, mananahan siya sa atin, ang ating Panginoon, ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesus, ang ating banal na Espiritu. No? So, keep on reading the Word of God, keep on listening the Word of God, no? Jesus teaching, na mga aral at turo ng ating Panginoon ay sikapin nating malaman, maintindihan, maunawaan, at ganapin sa ating mga buhay upang ipakilala natin sa Kanya ang ating pagmamahal sa Kanya.
No? At ang minamahal niya, at ang nagmamahal sa kanya ay mamahalin din ng Ama at mamahalin ng ating Panginoon Jesus at ng banal na Espiritu. At siya'y tatahan sa atin, tatahan siya sa atin magpakailan pa man. Amen? Sige po, napakabuti po ng Panginoon. Kaya nga po, napakahalaga yung pagkikinig ng salita ng Diyos, pagbabasa ng Biblia, dahil ito po ang katuruan ng ating Panginoon Jesus ay kailangan po natin, hindi lang po yung daily Christian living, kundi marami pa tayong matututunan, mga aral, mga teaching, mga tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo. Stay tuned lang kayo sa mga susunod na Wednesday sapagkat may mga bagay pa tayo maintindihan at maunawaan patungkol sa mga aral ng ating Panginoong Jesus. Manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa iyong mga katuruan, sa iyong mga aral, sa ganang amin. Tulungan mo po kami na patuloy po namin itong masunod, matupad, Panginoon. Dahil sinabi mo nga, ang tumutupad ng mga salita mo ay umiibig sa iyo. At ang umiibig sa iyo ay ibigin ng Ama, ibigin ng anak at ng banal na Espiritu. Thank you for your love at patuloy na hiniling namin na patuloy na gabayan po kami sa buhay na ito. Alam namin kayo po nag-iingat sa amin upang huwag kami magkasala sa iyo. Kayo po ang tumutulong sa amin upang manatili kaming kalugod-lugod sa iyo. Lord, tulungan mo po kami na hindi lang tagapakinig, kundi tagapakinig at tumutupad ng iyong mga salita. Pagpalain mo ang bawat isa na gumaganap nito, Panginoon, na nakikinig at tumutupad ng iyong salita. Pagpalain mo lalo ang lahat ng mga kapatid, ang mga nanonood sa aming live stream, ang mga nakikinig. Panginoon, pagpalain mo po ang buhay po nila, pati po ang kanilang buong sambayan. Kayo po magkaloob ng kanilang pangangailangan sa araw-araw at tulungan mo po na palagian na magampanan namin, masunod namin ang iyong mga salita at pakita namin ang aming pag-ibig sa iyo sa pamagitan ng pagtupad namin sa iyong mga salita. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa na tagapakinig at tagatupad ng iyong mga salita. Maging sa gabi ito, lahat na nakinig at makikinig pa, pagpalain mo, Panginoon. At patuloy, Panginoon, makilala ka pa namin lubusan at ikaw ang patuloy na gumawa ng dakilang bagay sa aming mga buhay. Pagpalain mo ang bawat isa na nakinig na iyong salita. Tulungan mo po, Panginoon, na maunawaan nila lubos ang iyong salita at maunawaan nila, Panginoon, ang kalooban at plano mo sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, sa pag-ingat at pagliligtas mo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa at patuloy na makita nila, Panginoon, na kung kami susunod sa iyong mga aral, sa iyong mga turo, Panginoon, magkakaroon kami ng success sa buhay na ito. At ang tunay na success ay ang success na nagmumula kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa, ang mga kapatid po namin, Panginoon, na may mga sakit at karamdaman, abutin mo po sila. Mga kapatid po namin na may mga karamdaman sakit, lalong-lalo na yung mga nakakahiga sa kanilang higaan, Panginoon. Dahil sa sakit at karamdaman, kayo po magbigay sa kanilang kalakasan at lubos na kagalingan sa pangalan ni Jesus. Mga kapatid po namin na araw-araw na nanalangin para sa kanilang kagalingan, Lord, alam namin na pwede po sa araw na ito o sa gabi ito ay pagkaloob mo sa kanilang tunay na kagalingan. Tulungan mo silang sumampalataya sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo at walang imposible. Kayo po magbigay ng himala sa mga kapatid na nag-aasam-asam ng tunay na kagalingan, pati po sa kanilang mga mahal sa buhay na may mga sakit at karamdaman. Panginoon, yung mga problema ng aming mga kapatid, pinagkakatiwala po namin sa iyo. Kayo po ang magbigay ng solusyon sa bawat problema. Kayo po ang magbigay ng way para ang kalutasan ng problema nila ay magkaroon ng katugunan. Lord, ang mga kapatid po namin, i-bless mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, matuto silang unahin ang iyong kaharian. Sinabi mo, Panginoon, na hindi kami dapat mag-worry
mag-alala sa lahat ng mga bagay na problema namin sa buhay ito. Kahit po sa aming kakanin, inumin, daramtin, sinabi mo na huwag kami mabali sa Panginoon. Alam ko, Panginoon, alam namin na Ikaw ang Diyos na kayang mag-provide ng lahat ng pangangailangan ng mga kapatid. Kalang kakanin, iinumin at daramtin. Maghimala ka sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Gumawa ka ng dakilang bagay, Panginoon. Huwag mong pababayaan ng bawat isa at patuloy na magtiwala lang kami sa iyo. Ikaw nagsabi rin sa iyong salita sa Mateo 6:33 na unahin namin ang kaharian at ang iyong katuwiran at ang lahat ng mga pangangailangan namin ay idaragdag mo sa amin. Yamang ito'y unawaan namin lubos ang iyong mga salita. Tulungan mo na sampalatayanan namin at ikaw ang Diyos na patuloy na gagawa ng katugunan sa lahat ng aming mga kahilingan. Salamat po, Ama. Pagpalain mo at basbasan lahat ng nakinig at makikinig pa. Pagpalain mo ang aming mga mahal sa buhay at pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas. Lord, maraming salamat sa iyo at minabalik namin sa iyo pinakamataas na papuri, pagdakil at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Amen po. God bless po.